aware, we have been facing a concerning situation with overdue payment from our clients. At alam ko na alam ninyo na this issue begins to impact our financial stability and operational efficiency. Good morning, Sir Ariel. Yes, the delays in receiving payments from our clients have been ongoing for several months now. And it's causing a strain on our cash flow. So, kailangan talaga natin itong agad-agad before it escalates further. I completely agree, Miss Andrea. Itong mga overdue payments ay nakaka-apekto talaga na ma-meet natin ang ating mga financial obligation, which is dapat na ma-invest pa natin for the future growth of our business. So we must find a solution to this problem as soon as possible. So, have you been in contact with our clients to discuss and behind this payment delays and establish a plan for resolving outstanding payments? Yes, we have been in touch with those clients regarding the overdue payments. They have provided various reasons for the delays, including internal restructuring and cash flow issues on their end. So when they have expressed their commitment to settling their outstanding invoices, the delays continue to persist. It's essential that we hold our clients accountable for their financial commitments to us. Alam naman natin na itong mga late payments ay hindi lang nakaka-epekto sa ating operasyon but also it jeopardize our relationships with other stakeholders. We must take proactive steps to address the issue and safeguard the financial health of our company. Maybe pwede natin kausapin ang ating mga kliyente about renegotiating the terms of payments so that we may set more reasonable due dates and penalties for late payments, right? So this could facilitate future on-time payments and help us better manage our cash flow. In addition to renegotiating payment terms, we should also consider implementing stricter credit control measures to monitor and follow up on overdue accounts more efficiently. This will help us to track payment statuses and take proactive steps to address any delays. I agree, Ms. Christine. By enhancing our credit control processes and setting clear expectations of our clients regarding payment deadlines and penalties. For late payments, we can mitigate financial risk and better compliance with our payment terms. Yes, we should also consider diversifying our clients base and reducing our dependency on this particular client para ma-minimize natin ang impact ng mga late payments on our overall financial stability. So this will help us spread our risk and ensure a more balanced revenue stream. Thank you, Andrea, Christine, sa inyong mga magagandang suggestions and insights regarding this issue. I appreciate your proactive approach on finding solutions para ma-improve pa ang ating financial management practices. So guys, pagbutihin pa natin ang trabaho para sa ikauunlad ng kumpanyang ito. And I think you should talk to those clients immediately para magawan agad nila ng paraan para makabayad sila agad. Yes, sir. After this meeting, pupuntahan ko namin sila para ma-inform ko sila sa mga posibleng penalty nilang hindi pa namin makakaya. I think it's all good now. Wala ba kayong gustong tanong or mga ano pang mga clarifications? Wala na po, sir. So I conclude that this meeting is adjourned. Thank you, sir. Good morning, Ma'am Andrea. Ano pong ate? Ako nga po pala si Christina Lucena from City Bank. Andito po ako ngayon para mag-collect po sana ng inyong payment kasi po ma'am overdue na po siya. Okay, sige ma'am, pasok po kayo. Halika po ito. Pasensya na po talaga kayo ma'am. Medyo matuloy ang dahil hindi pa ako tapos mag-inom. Okay lang po yan, ma'am. So, Ma'am Andrea, ito nga po pala yung amount na babayaran niyo po dapat ngayong
leave. Pero po, hindi po kasi kayo pumunta sa opisina. Kaya po, ako na po mismo ang pumunta dito para i-inform sa sana kayo. Okay po, ma'am. Opo ma'am, alam ko po na overdue na po ang payments ko. Pero po kasi ma'am, nahihirapan po talaga ako makabenta sa ngayon kasi po pag-init. Nahihirapan po talaga ako makapagbenta ng sweater. And may iba pa po kasi akong bayan. Okay po, Ma'am Andrea. I understand your situation po. Kaya nga po ako pumunta dito para po tanungin kung ano po yung nangyari, bakit hindi po kayo nakapunta sa opisina at magbayad. So, andito po ako ngayon, ma'am, para po sana itanong po sa inyo kung makapagbibigay po ba kayo ng exact date kung kailan niyo po babayaran yung payment niyo po within this, yung payment niyo po ngayong linggo. I'm really sorry about this ma'am. I can make a partial payment within this week and by next week na lang po siguro ang balance ko po. Pwede po ba yun ma'am? Miss Andrea, I appreciate your willingness to pay a partial payment. Pero po kasi ma'am, may policy po kasi kami sa bangko namin na bawal po talaga yung partial payment. Baka po magawa niyo po ng paraan na within this week babayaran niyo po lahat. Okay lang po ba yun? Naiintindihan ko po na minabadali niyo po ang payment ko kasi sumusunod lang naman po kayo sa rules ng kumpanya niyo. Huwag po kayong mag-alala ng dahil gagawan ko po ng paraan para makabayad ako within this week. Opo, maraming salamat po talaga sa pag-iintindi, ma'am. Nagpasensya na po talaga kayo. So, Miss Andrea, yun lang po yung intention ko. Kaya po ako pumunta dito para lang po i-inform kayo sa payment niya. So, maraming salamat po. Okay ma'am, thank you. Sige po. Hello po, Ma'am Francie. Good morning. Sandali! Oh, ano kailangan mo? Hello po, Ma'am Francie. Andito po sana ako ngayon para sinilin po ang inyong utang kasi overdue na siya. Ano ba yun? Wala na akong pera ngayon. Pwede po ba akong makituloy para mapag-usapan natin yung ating? Pasensya na talaga pero wala pa akong pera ngayon kasi yung asawa ko, hindi pa po ako binibigyan at saka yung sahod ko pa nga sa mga bayarin ko. Ma'am Francie, uminawa na po kayo. Inaalala lang po kasi namin ang kapakanan ninyo at nakakasama po kasi ito sa record ng kumpanya namin. Baka po kasi sa susunod, mahihirapan na po kayong umutang ulit. Kaya po ako nandito para po mapag-usapan natin at magagawa natin ng paraan. Pwede ba mag-partial payment mo na ngayon dito at saka susunod na lang yung iba? Ako ma'am, pasensya na po. Nasa policy po kasi namin na bawal yung partial payment. Magagawa niyo ba ng paraan na mabayaran lahat ngayong linggo? Naku, paano ba to? O sige na nga, gagawin ko ng paraan na mabayaran ko yan lahat yung ganun kasi kaya yung gusto niya. Pasensya na po talaga kayo, Ma'am Francie. Sumusunod po talaga ako sa rules ng kumpanya namin. Oo na, babayaran ko yan lahat kung kayo Sige, Ma'am Francie, tutuloy na po ako.